Okay mga guys, no? So nandito na naman tayo sa ating YouTube channel para magbigay ng reaction video. So itong ating bibigyan nating reaction video, ito yung mga napapanahon na balita sa ngayon. So ito yung talaga napakainit ng balita ngayon sa West Philippine Sea. So alam nyo naman na ang West Philippine Sea ay ating teritoryo, di ba? So ito ang bibigyan natin reaction at tsaka hindi tayo nagbabalita, ha? Hindi tayo nagbabalita kundi nagbibigay lang tayo ng comments, reaction o kung ano man mga saloobin. 'Yon, okay? So kung trip nyo yung ganitong mga reaction video o gusto nyo itong mga ganitong reaction video, please subscribe bago tayo mag-umpisa. Please subscribe, like, and share na lang, okay mga guys? So, ang bibigyan natin reaction video ay ito yung galing kay Balitang Pinas. So, please paki-subscribe din sa kanya, no? Kasi sa kanya galing tong video na to na bibigyan natin ng reaction. Okay? So, umpisa na natin. Ang pamagat ng kanyang balita ay yung China sinupalpal at pinahiya. Nako, nabahag ang buntot sa Pinas. Mao Ning gusto na mag-sorry sa Pinas. Uy, mukhang magandang balita to, ano? Okay, so umpisahan na natin. Halos buong araw na hinarangan at hinabol ng mga barko ng China ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal o Bao de Masinloc. Nangyari yan 2 araw matapos ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hindi natapos sa Ayungin Shoal ang pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Matapos ang banggaan at pambubomba ng tubig noong Martes, 21 oras o halos buong araw na hinaras at ditinantana ng mga barko ng China ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Malabrigo habang papunta sana ito ng Scarborough Shoal o mas kilala sa tawag na Bao de Masinloc o Panatag Shoal. Ayon kay U.S. Maritime Security Expert Ray Powell, March 7 nang habulin, harangan at itinaboy ng 2 barko ng China Coast Guard at 4 na maritime militia vessels ang BRP Malabrigo. Ito yung nakaraan na ito last nakaraang resupply mission na binangga ng Chinese Coast Guard yung Philippine Coast Guard, no? Yung hinaharang ng isang pinakita sa video na may mamang naglalagay ng floating para hindi magasgasan yung barko ng Philippine Coast Guard. Ito 'yon. So talagang nagpakaskas yata. Ayun na yung talagang binangga sila ng Chinese Coast Guard. So siyempre wala rin nagawa kundi hintayin na lang banggain talaga sila, no? Okay, tuloy pa natin. So the BRP Malabrigo came into contact with those ships just after midnight on March the 7th, and for several hours going from south to north was pretty intensely harassed in what appeared to be several dangerous maneuvers. Base sa lokasyon ng mga barko na lumabas sa Automatic Information System o AIS, 2 beses tinangkang makalapit ng BRP Malabrigo sa Scarborough Shoal. Pero hindi sila tinantanan ng mga barko ng China na paulit-ulit silang hinarang at binuntutan. May punto pang isang nilagyan para hindi magasgasan ng barko ng Philippine Coast Guard. Nang magdesisyong bumalik ulit sa Panatag, kita sa tracker na biglang sumulpot na naman ang mga barko ng China at hinaras ulit ang BRP Malabrigo. Kaya sa huli, hindi na sila tumuloy at lumayo na sa Panatag. Hindi ito ang unang beses na napasabak sa habulan ang BRP Malabrigo. Oo nga naman, lagi naman talaga naghahabulan tuwing may RoRo mission o resupply mission. Itong ating mga Philippine Coast Guard sanay na yata magpahabol sa mga sa Chinese Coast Guard. So kaya ganyan lagi, sanay na nga. Tingnan mo, hindi naman sila gumaganti. Talagang nagpapahabol lang siguro, no? Sige, diretso pa natin.
Ito rin kasi ang barkong nagsilbing escort sa resupply mission sa Ayungin Shoal noong August 2023 na binomba ng tubig ng China. Ayon kay Powell, estratehiya ng China na kuyugi ng mga barko ng Pilipinas. Senyales daw ito na wala silang balak bitawan ang mga inuokupan nilang teritoryo sa West Philippine Sea. It appears that all the ships that were there on the 7th are still there. In fact, there may even be one additional that has recently showed up. Oo nga naman talaga, no? Hindi talaga itong mga Chekwa na to, hindi nila isusuko yan, no? Hindi nila isusuko yan yung West Philippine Sea. Kasi nga sa paniniwala nila, yung may paniniwala sila 9 dash line No, 10 dash line pa nga na ang kanila ang buong China's West Philippine Sea ay sa kanila mula pa ng kanilang ninuno. Kaya ganun ang kanilang mga mindset, yung mga Chekwa na yan. Kaya talagang harasin talaga ito ang mga Philippine Coast Guard dahil nga naka-mindset sa mga China o sa mga Chekwa na yan sa kanila talaga yan. Ayun ang na tinanim sa kanila ng kanilang mga ninuno. Ngayon. Okay? O diretso pa natin. So yes, it appears that China for now is keeping that very high level of China Coast Guard and militia at Scarborough Shoal. Matapos makipaghabulan, agad bumalik sa Maynila nitong Biyernes ang BRP Malabrigo. Pero tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Coast Guard tungkol sa insidente. Sinubukan din ng News 5 na kunan ng pahayag ang National Security Council. Pero sa isang text message, tumanggi munang magbigay ng komento si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Siyempre, no, hindi muna magkokomento yun, no. Siyempre, si National Security Council. Kasi nga, mag-imbestiga pa yun Kaya hindi mo na maglalabas ng statement yun. So, basta, stay lang daw yun. Sabi, siguro, di na nasa isip nila, no. Stay lang kayo mga media, ganon. Sige, diretso pa natin. Sa gitna naman ng tensyon sa rehiyon, sinubukan namang mamagitan ng Vietnam. Kasama rin sila sa mga bansang may inaangking teritoryo sa South China Sea. Pero sa puntong ito, umapila sila sa Pilipinas at China na huminahon at resolbahin sa mapayapang paraan ang issue. Nagbabalita. Kasi napikunan sila, hindi nila mapigil Talagang pinapakita na natin na determinado tayo. So talagang, kumbaga, ginagamit na nila yung escalation ladder. Talagang pinapatasan nila. Talagang nananakit na sila na may mga damages na nangyayari. Napipikon na umano ang China sa Pilipinas dahil sa patuloy na paninindigan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ito'y dahil sa kabila ng mga propaganda ng China ay hindi tumitiklop ang Pilipinas para sukuan ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kaya't humantong na ito sa pananakit. Ito ang pananaw ng International Studies expert ng Oo, talagang ito yung dalawang may mga sariling paninindigan din yan Itong mga Chekwa, tsaka itong mga Pinoy. So, ang paninindigan nitong mga Chekwa sa kanila itong West Philippine Sea. So, talagang pinaglalaban nila. Tapos itong ating gobyerno, Philippine Coast Guard, pinaglalaban din na kanila na nasa kanila yung West Philippine Sea. So, totoo naman talaga. Totoo. Kaya nga, kaya nga nagpapatuloy sila sa resupply mission. Di bali nang masaktan sila basta't may pagpatuloy lang nila yung pagbibigay ng pagkain doon sa mga Marines na nakatalaga doon, nagbabantay doon sa sa BRP Sierra Madre. So siyempre, alam nga naman hindi pakainin yon, itao rin naman yon. kaya siyempre magre-resupply ng pagkain doon. Kaso hinaharas ng mga Chekwa. Kaya nagtitiis na lang itong mga Philippine Coast Guard. So, sanay naman yata sa habulan to itong mga Coast Guard. Sanay, kaya matagal na hindi naman kasi gumaganti sila. Kaya ang tanging magagawa lang nila magpahabol. Okay, diretso pa natin. De La Salle University na si Professor Renato De Castro. Aniya, maaaring mas malala pa ang mga gagawing hakbang ng China dahil sa plano talaga nitong sakupin ang 70% ng West Philippine Sea.
lalala pa yan pag gumamit na talaga sila ng dahas. At posible yan kasi yung Chinese Coast Guard, unang-una yung capability nila, no? Yung mga ginagamit yung Chinese Coast Guard, tatandaan natin yung kasaysayan niya, no? Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, hindi talaga yung constabulary of the sea. Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, manakop. Kailangan lang umano ngayon na gawin ng Pilipinas. Yan Talagang sa susunod na RoRo mission, talagang gagamitan, talagang ini-expect na ng mga Pilipino na ng mga ating gobyerno na mas malala pa in the worst. Ganyan nga mangyayari sa ano ko rin sa palagay ko rin sa palagay din ng mga tao. Kaya mga netizens, pwede rin kayo mag-comment diyan pwede para malaman din ng mga saloobin ng mga tao, ng mga Pilipino tungkol dito sa nangyayari sa ating West Philippine Sea. So ang gagawin niyan, siyempre the worst scenario, siyempre as usual ganun pa rin, tatanggapin ng mga Philippine Coast Guard yung pambubuli, yung bubombahin sila, bombahin sila ng tubig ng Chinese Coast Guard, yung babasagin na naman uli yung mga windshield, okay lang daw yun. Basta't may pagpatuloy ang RoRo mission. Ganon yun. Sige, diretso. Pinas na ituloy ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea kita mo? hindi naman natin basta pwedeng isuko ang ating mga bahura sa China, pero meron itong kaakibat na panganib. Sige. Nandun na tayo. Hindi natin isusuko ang ating teritoryo sa mga Chekwa lang. So, ibig sabihin, talagang tatanggapin na natin na tayo bobombahin tuwing may resupply mission. Bobombahin, kaya masisira lagi yung mga bangka ng mga BIPAR o mga Philippine Coast Guard na naghahatid ng mga pagkain. Sisirain uli ng mga Chekwa, tapos yun, gagawin uli sa talyer. Siyempre gagawin uli sa talyer. Pag nasira, dadalhin sa talyer, gagawin, tapos pag nagawa uli, panibagong gagamitin uli sa pag-RoRo mission. Ganon, kaya ganon na lang mangyari, palagi ganon. Sige, diretso pa natin. Paliwanag ng eksperto, hindi naman kasi natin pwedeng sabayan ang ginagawa ng China sa kanilang marahas na pamamaraan. Well, itutuloy pa rin natin. Hindi naman tayo pwede gumamit ng dahas. Talagang antayin natin silang gagamit ng dahas. At kung gumamit man sila ng dahas, talagang, let's prepare for the worst. No? Let's hope for the best. Ayon kay Dicat. Kaya nga, hindi naman sasabayan ng Philippine Coast Guard o ng Philippine government yung kung anong ginagawa ng mga Chekwa na magkakanyon din ng water. So sobrang bait talaga ng ating Philippine Coast Guard. So pinababayaan na lang nilang bombahin sila. Magampanan lang, bombahin sila ng tubig o saktan sila ng mga Chinese Coast Guard. Okay lang sa kanila, basta may pagpatuloy nila yung kanilang resupply mission. Okay, diretso pa natin. Astro, kung uupuan ito ng Pilipinas at China, hihilingin lamang ng China na itigil ang RoRo mission at tanggalin ang BRP Sierra Madre hanggang sa pag-pull out ng puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi pa sapat aniya ang nangyari kamakailan upang i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at So kung mag-uusap naman yung dalawang panig, ang mangyayari niyan, ganun pa rin Ang tagal na niyan Ang tagal-tagal na nag-uusap yan na ganito, wala peace, ganyan. Tapos in actual, wala rin naman nangyayari. Kaya nga. So ano pa ba gagawin? Wala na tayong magagawa talaga kundi magpabomba na lang. Ganun na lang. Okay, diretso pa natin. Estados Unidos. Pero ikinababahala na rin ito ng Amerika, kaya nagkakaroon na ngayon ng mutual consultation. Hindi pa armed hindi pa kinetic Pero naging concern na rin ng Amerika because this is leading to possible use of China by kinetic force.
Kaya nga yung sa State Department statement, sinabi nila there's already consultation going on, which is actually the Mutual Defense Treaty being already put into motion. Pero ayon Yan So, maraming nagsasabi na Mutual Defense Treaty sa Amerika at Pilipinas, maraming nagsasabi na netizen na pwede nang ipalabas. As marami rin na ayaw. Siguro yung mga ayaw, alam nyo naman ang magiging senaryo pag nagkaroon ng bakbakan. Siyempre, talaga sigurado yan, babakbakin o ulanin tayo ng missile. Hindi lang sa West Philippine Sea, talagang buong Pilipinas. Buong Pilipinas, kaya ang mangyayari niyan, patay. Wala naman tayong pansalo. Wala naman tayong pansalo sa sa mga missile ng Chekwa. Meron nga tayo mga bago, pero kulang pa yun sa dami ng missile na papaulanan sa Pilipinas. Kaya wa-effect din, So kaya malabo rin imbok yung Mutual Defense Treaty. Ayun lang pananaw ko So hindi naman ako kumbaga pananaw, reaction lang, ganon. Comments ko lang yun So pwede rin kayo mag-comments dyan mga netizens sa komentaryo para malaman din ng mga taong bayan. Okay, diretso pa natin. sa isa pang security analyst na si Professor Romel Banlawi, lalong lalala ang sitwasyon sa lugar kung hindi seryosong mag-uusap ang dalawang panig kung paano re-resolbahin ang sitwasyon. Napakahalaga na magkaroon ng friendly relationship yung dalawang bansa para ma-peacefully manage natin yung conflict dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa dalawang areas na sa tingin ko ay red lines ng bawat bansa, yung Inchol at ang Scarborough Shoal. Not to mention yung Great Bank. Pero yung tatlo na yan ang pinakadelikadong area sa West Philippines. Naniniwala si Professor Banlawi na habang nag-uusap ang dalawang bansa, dapat din na magkaroon ng coordinated actions para maiwasan ang kani-kanyang unilateral activities dahil gumagawa ng law enforcement sa lugar ang magkabilang panig. Ayon kay Banlawi, hindi na niya ikinagulat ang nangyaring aksyon ng China sa Ayungin Shoal noong Martes dahil maaaring lumalapaan niya ang mga susunod na hakbang ng China kung hindi ito masusolusyonan. Baka magkaroon pa ng mas malala pang insidente sa naranasan natin ngayon. Kumbaga, yung naranasan ngayon ay the worst so far. Pero sa aking pagbabasa ng sitwasyon ay makakaranas pa tayo ng mas grabe pang insidente kung hindi natin mapipigilan ang mga respective unilateral activities natin dyan. Oo nga, sa palagay ko o mga netizens sa palagay ko talagang di mapipigilan ng mga Chekwana kaya ang gagawin diyan, ang gagawin ng mga Philippine Coast Guard talagang gagawin nila ang magpapatrolya at ang resupply mission, pero tatanggapin nila yung bomba ng mga ng mga China, yung pangharas, pangbubuli, bobombahin uli sila ng mga tubig, tatanggapin na nila yata, parang ganon. Kasi wala namang magawa kasi hindi nila naman kayang i-invoke yung Mutual Defense Treaty kasi nga gutom sa Pilipinas kasi gera yan Siyempre pag gera sarado lahat ng supermarket, tindahan, kung ano naman mga wala lang mabibilhan, maski yung mayaman mahirap magugutom kasi wala naman bibilhan na tindahan, groceries kasi nga pinasabog na. Papaulanan tayo ng missile dito ng China, Kaya ganun din iniisip ng mga ating mga gobyerno na talagang gutom pag nagkagera kasi titirahin talaga tayo. Wala naman tayong pansalo sa mga missile katulad ng sa Israel, yung meron nga tayo pero kulang. Sa dami naman ng missile ng mga Chekwa, parang ulan. Kaya bansaluhin yun ng mga libo-libo. O di wala, di patay. O di ba? Ganun lang 'yon. So ito komentaryo lang to So kaya nga dapat talaga mag-usap sila. Ay kaso lang kahit mag-usap ang dalawang panig talagang wala rin pagdating sa mga Chekwa hindi naman
hindi naman tinutupad. So dapat talaga mag-usap sila. O kaya dalawa lang yan, mutual defense iambok na yun, o imbok na, o ano ang gagawin ng Pilipinas, tanggapin na lang yung pambubuli, huwag lang magkagera kasi sayang daw pag nagkagera gutom o gano'n ang mangyayari. Gano'n iisip ng mga ng ating parang gano'n iniisip ng ating gobyerno, yung mga matataas na opisyal. Gutom, mayaman, mahirap. Kasi pag nagkagera, diba, hindi nila magagamit yung kanilang kayamanan kasi nga gera nga So, ayun. Hayaan na lang siguro magpabuli siguro, parang ganon. Okay? Okay, so kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, reaction video, na mga napapanahon na mga balita, pero hindi tayo nagbabalita, reaction lang to Kumbaga, mga reaction ng mga taong bayan, mga saloobin ng taong bayan. Okay, kung nagustuhan nyo mga ganito reaction video, please subscribe, like, and share na lang. Okay, mga guys?